Nambugbog at nanutok ng laruang baril ng mga lalaking yan na sumugod sa isang bahay sa Pasig. Ayon sa pulisya, nag-ugat ng gugulo nang iniwan ng kanyang live-in partner ang isa sa mga sospek at nagtago sa bahay ng kaibigan. Nag-aya ng mga kaibigan ng sospek para raw kunin ang kanyang live-in partner. Ang viral video ng pananakit nangyari noong September 23. Pinapaharap ng pulisya ang mga sospek sa presinto para magpaliwanag. Real-life horror story ang naranasan ng mga sumakay sa horror train ride ng isang perya sa Bacolod City. Bigla kasi itong bumilis na diskaril at tumagilid. May mga nasugatan sa 10 sakay ng ride matapos madaganan ng bagon at may ilang hinimatay. Sinagot na ng operator ng perya ang gastos sa pagpapagamot nila. Nawala ng tirahan at naaburi ng mga alagang hayop ng mga nasunugan sa Bacoor, Cavite at Cebu City. May report si Ian Cruz. Nabalot na makapal na usok ang residential area sa boundary ng Bacoor, Cavite at Las Piñas City pasado alas 9 ng umaga. Umakyat sa ika-4 na alarma ang sunog. Kinailangang umakyat sa bubong ng mga bumbero. Tumulong na rin ang mga residente. Mag-aalauna ng hapon nang maapula ang sunog. Gawa sa light material yung mga bahay dito sa bagong silangan sa loob ng San Nicolas Tres dito sa Bacoor. Kaya naman makikita po natin talagang tinupok ng apoy itong mga bahay dito. Sa ngayon ay naghahanap ng mga mapapakinabangang gamit ang mga residente dahil karamihan sa kanila wala halos na isalba. Isa sa dahilan, mahirap talagang pasukin. Gumamit ng mahabang hose at saka sa light materials nga. At saka dikit-dikit talaga bahay. Isa sa mga nasunugan si Nersa, kasamang naabo ng bahay niya ang 2 alagang aso. Sakit po talaga sir, parang baby ko na yung mga yun eh. Halos wala na ring natira sa pinaghirapang bahay at tindahan ni Filimon bukod sa naipon niyang 3 timpang barya. Sana matulungan po kami ng pamahalaan, tulungan po kami rito ng kababayan namin. Ang mag-asawang Teresita at Junicio, mabigat din ang loob na back to zero sila 2 buwan bago magpasko. Ngayon lang ako nakaranas ng dito. Hanggang 600 bahay ang natupok ayon sa BFP Bacoor. Nasa 900 pamilya ang apektado. Meron daw nag-away na mag-ama. Totoo po ba yun na yun ang dahilan kung bakit may sunog? Base po sir sa initial na investigation, hindi naman po sir totoo yun. Bali, alleged lang naman siya. Pero per investigation sir, tinutukoy natin talaga kung saan talaga nagsimula yung apoy. 2 sunog naman ang sumiklab sa Cebu City. Una sa barangay Dulho, kung saan 12 istruktura ang natupok. Nasa 200,000 piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog. Sabi ng ilang residente, may narinig silang pumutok bago lumaki ang apoy. Nang maapula ang apoy, tumambad ang sunog na katawan ng 2 aso. Pahirapan ang pag-apula sa sunog sa barangay Labangon dahil sa makitid na daan. Pinagdugtong-dugtong na ang mga hose para maabot ang looban. 3 bahay ang natupok, 1 aso ang nakitang patay. Ayon sa may-ari ng bahay kung saan sinasabi nagsimula ang sunog, posibleng sa pinaglaro ang posporo ng kanyang mga apo nang galing ang apoy. Patuloy ang investigasyon. Higit 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipasisilip na rin ng Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang halos 300 super health centers na pinondohan ng milyong-milyong piso pero hindi pa natatapos kaya hindi mapakinabangan. Ang mag-asawang Diskaya naman nagsabing hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng ICI. May report si Joseph Moro. Ito na, nahanap na namin. Super Health Center dapat ang nakatayo sa loting ito sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City. Pero tila gubat ang nadatnan ni Health Secretary Ted Herbosa. May mga pundasyon nakatayo pero wala ang mismong gusali. Di ba yung manananggal hati, yung itaas wala, yung ibaba na iiwan? So ewan ko, lumilipad siguro yung manananggal dito. Ito yung paanan. Ang pagtatayo ng pundasyon ay bahagi ng Phase 1 ng construction na pinondohan ng 21.5 million pesos.
Noon pang unang bahagi ng 2024 ito natapos ng lokal na pamahalaan ng Marikina. DPWH ang nakatoka sa Phase 2 o pagtatayo ng 4 na palapag na gusali. Pero hindi ito maumpisahan dahil di pa umuno na ibibigay ng unang kontraktor ang ilang dokumento. Ayaw ibigay nung previous Phase 1 contractor as-built plans kasi yung ano yung na-build niya sa foundation. Kasi importante yan para alam mo kung ano yung itatayo mo on top. Isa ito sa halos 300 super health centers na hindi natapos at di mapakinabangan. 12 to 20 million pesos daw ang budget sa bawat isa. Sabi ni Herbosa, insertion ito sa 2022 General Appropriations Act kaya hindi dumaan sa planning ng DOH at nakita na lamang nila sa national budget. This is a waste of money. 21 million. Does it serve a single patient? No. Sayang yun, di ba? That's your tax money. Kayo nagbayad nito. Prioridad daw ng DOH na tapusin ang mga ito. Ang Marikina LGU naman humiling ng 180 million pesos sa DOH para sila na ang tumapos sa gusali. Pero wala pa raw ibinibigay na pondo ang ahensya. Ang Department of Health, tingin ko malaki ang pagkukulang dito kasi hindi nila napondohan ng tama. Ang gagawin po ng city, naglaan po kami ng 200 million para po makomplete lang ang proyektong ito. Tumanggi si Herbosa na magturo kung sino ang may kasalanan sa di mapakinabangang Super Health Center. Pero sa Biyernes magsusumite siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ng kanilang natuklasan. Ma'am, comment lang po ma'am, about sa BIR ma'am. Comment lang po ma'am, kinasuhan po kayo 7.1 billion. Hello ma'am, comment lang po. Ang mag-asawang Diskaya naman hindi na raw makikipagtulungan sa ICI. Sabi ng kanilang abogado, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nila maging state witness kung makikipagtulungan. Pero kumambyo sila nang sabihin ni ICI Commissioner Rogelio Singson sa isang panayam na walang qualified na maging state witness sa ngayon. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi raw makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga Diskaya. Nasa 16 na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumite na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Para sa Ombudsman, misguided ang mga Diskaya lalo't tanging option lamang daw nila sa ngayon ay makipagtulungan sa gobyerno. Pinagbigyan naman ng Justice Department ang hiling ng ICI na idagdag sa Immigration Lookout Bulletin ang 16 pang individual na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Kabilang dito sina dating Congresswoman Mary Michi Cahayon Uy, ang ama ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na ayon sa mga Diskaya ay personal nilang inabutan ng komisyon. At si Romeo Bogs Magalong na umunitauhan ni Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Ang paggulong ng investigasyon sa katiwalian sa mga flood control projects, marami ng pangalang nadawit kabilang ang ilang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanong ngayon sa Pangulo, aabot ba ang mga aligasyon sa Malacanang? The opposition would love to bring me into this. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Pagtitiyak ng Pangulo, iimbestigahan ang lahat ng naaayon sa ebidensya. Ang panawagan ng taong bayan na panagutin ang mga sangkot sa katiwalian di na lamang sa mga protesta dumadagundong, kundi pati sa mga concerts. Sports event. Maging sa mga prestihiyosong pagtitipon tulad ng Cinemalaya. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Artista ng bayan! Kulong yung mga kurakot! Gaya ng September 21 ni malakihan ding marcha sa November 30. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang kawatan na inirereklamo sa serye ng pagnanakaw sa Antipolo, Rizal. Isang lalaki naman sa General Santos City ang nang-hold up sa dati niyang pinapasukang gasolinahan ilang araw matapos siyang sibakin. Yan at iba pang nahuli kam na krimen sa spot report ni James Agustin. Umaligid ng lalaking ito sa veranda ng isang bahay sa Antipolo, Rizal.
Isa-isa niyang tiningnan ang mga pintuan at bintana. Nang makatsyempo, sumampa siya sa isang bukas na bintana at may inabot sa loob ng bahay. Matapos sa mahigit 1 minuto, tumakas ang lalaking tangay ang mga alahas na nagkakahalaga ng 42,000 pesos. Naaresto kalaunan ng sospek na ilang beses nang inireklamo ng pagnanakaw. Talagang notorious na magnanakaw sa lugar na San Isidro. May mga dumarating pa rin itong mga ibang complainant na nanakawan niya. Atin pong ingatan ng ating mga bahay, lakpo natin ng ating mga bintana, mga pintuan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek na sasampahan ng reklamong theft. Sa Quezon City, huli kamang lalaking ito na tinatanggal sa pagkakasaksakan CCTV ng isang paupahang bahay. Ang hindi niya alam, may iba pang CCTV. Umakyat ng second floor ang sospek at tinangay ang cellphone na maumuupa. Pagkagising namin ng umaga, naghahanapan na ng cellphone, akala niya tinatago sa kasama. Nung nireview ng CCTV, yung nakita na napasok na pala kami. Nai-report na ito sa barangay at napag-alamang residente doon ng sospek. Pang-5 beses niya pong ninakawan. Ang una po ay ang DSWD, yung sa batasan, yung gamit po ng bakla ng mga blower, mga make-up. Tapos po yung dyan sa may dama de noche, mga damit po. Hindi raw nakakasuhan ng sospek dahil nakipag-areglo ang mga dati niyang biktima. Pinapaharap na ng barangay ang sospek. May hawak pang baril ang lalaking ito habang inuutusan ng isang babae sa isang gasolina sa General Santos City. Maya-maya pinalagay ng lalaki sa kanyang bag ang mahigit 100,000 pesos na kita ng gasolinahan. Ayon sa mga pulis, dating empleyado ng gasolinahan ng lalaki. Tinanggal siya sa trabaho ilang araw bago ang krimen. Pinasusuko na ng mga pulis sa kanyang mga kaanak ang sospek. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 2 linggo nang nawawala ang 2 OFW sa Hong Kong na hindi na bumalik matapos mag-day off. Ang gobyerno ng Hong Kong at Pilipinas nagtulungan para mahanap sila. May report si Von Aquino. October 4 nang huling makita sa distrito ng Tsuen Wan sa Hong Kong, sina Aimee Mahilong Pabuaya, 24 years old, at Aleli Perez Tibay, 33 years old, parehong OFW. Naglabas na ng panawagan ng gobyerno ng Hong Kong para matunton ang kinaroroonan ng 2 Pinay. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, agad na nag-report ang employer ng mga OFW nang hindi na sila bumalik matapos mag-day off. Bago rin daw mawala sina Aimee at Aleli, nakipag-usap pa sila sa kanilang mga pamilya. Nakausap na yung mga pamilya, no? And we have endorsed the improper information with the authorities. But let me just say na merong mga certain leads in terms yung huli nilang pakikipag-usap sa kanilang mga mahal sa buhay. Wala rin daw records ng paglabas ng Hong Kong ang 2. Nakikipag-ugnayan na aniya ang DMW sa mga otoridad sa Hong Kong maging sa Philippine Consulate General's Office at Department of Foreign Affairs. We follow the lead of the PCG, Consul General in terms of yung pagkakaroon ng progress dun sa kaso. So the Hong Kong authorities right now are on the case, and rest assured we're monitoring the situation. Nakikipag-ugnayan na rin sa mga pamilya ng 2 OFW ang OWA. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, tinakakansela ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 ang pasaporte ni dating PCSO General Manager Royina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at 3 iba pa. Kaugnayan sa kasong pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Naglabas din ng whole departure order laban sa kanila. Kasabay niyan, ibinasura ng korte ang motion to suspend proceedings ni Garma at Leonardo. Presyo ng itlog sa ilang pamilihan tumaas at posibleng magmahal pa bago magpasko. Ayon sa Philippine Egg Board Association, nagkakagipitan sa supply dahil sa bumabang produksyon at problema sa kalidad ng patuka sa manok. Private motor vehicle inspection centers na hindi tumatanggap ng cash payment, pinagpapaliwanag. Base sa reklamong natanggap ng DOTR, e-payment lang ang tinatanggap at may 65 pesos pang convenience fee. Kongreso at Hudikatura, hinikayat na padaliin din ang paglabas ng hawak nilang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN.
Sabi ni Senate President Tito Soto, naglalabas na sila ng SALN ng mga senador nung una siyang naging Senate President. Pero kailangan ng permiso ng bawat senador. Pag-uusapan naman ng Kamara ang magiging patakaran sa paglalabas ng kani-kanilang SALN. Eroplano ng Philippine Coast Guard binuntutan ng China J-16 fighter jet at isang helicopter ng China sa Bajo de Masinloc. Nag-radio challenge pa ang China sa PCG na nag-iimbestiga sa mga istrukturang itinayo sa tuktok ng bahura. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.